Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Magandang gabi po, Sir Spicy. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roger. Nais ko pong magpasalamat ng lubos sa inyo dahil naging kabilang po ang aking kwento sa inyong pagtatanghal na ukol sa pangkababalagan. Nais ko rin po sanang pasalamatan ng inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Maraming salamat po. Ang kwentong ibabahagi ko po, Sir Spicy, ay personal ko pong karanasan noong bago pa lang kami magsama ng asawa ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Erlinda. Nagkakilala po kami at nagkapalagayan ng loob ni Erlinda sa Maynila. Umuwi kami sa aming probinsya matapos kaming ikasal at mas pinili namin dito manirahan sa probinsya sa Eastern Visayas. At dahil sa nagkaroon naman ako ng pamanang lupa mula sa aking mga magulang, maagang nairigalo at naipamana sa akin ni Amay ang 20 for 20 na lupain dahil sa maaga akong nagkaroon ng asawa. Hindi naman kalakihan subalit malaki ang pasasalamat ko dahil bukod sa lupain na pagtitirikan ng aming bahay ay narigaluhan din ako ni Amay ng lupaing sakahan bilang pagkukunan namin ng pangkabuhayan. Laking pasasalamat ko rin talaga sa mga magulang ko dahil malaking tulong na iyon para sa akin sa pagsimula at pagbuo ng bago kong pamilya. Medyo may kalibliban lang ang lugar na ito dahil malapit na ito sa Ilaya, malapit sa ilog na irigasyon para sa palayan. Maraming mga mayayabong naligaw na mga halaman at nagsisitaas ang mga puno ng kawayan. Mayroon ding iilang puno ng balete malapit sa ilog. Talaga namang nakaramdam ako ng iba yung pagod nang nilinis ko ang lugar bago ko tinirikan ng aming kubong bahay. Marami akong napatay na ahas. Noong bata pa lang talaga ako hanggang sa kasalukuyan ay may naririnig na rin akong tungkol sa mga aswang sa aming baryo. Karamihan sa aming pamayanan ay walang naniniwala na may aswang. Kabilang na nga ako 10 ng aming pamilya. Bagamat may ilang merong sumasang-ayon na totoo ang mga usapin ukol sa mga aswang. Sa unang pagtira namin ng aking asawa na si Erlinda sa lugar ay wala naman kaming naramdamang iba. Mapayapa naman at nairaos namin ng maayos ng asawa ko ang bawat gabi. Subalit sa pagdaan pa ng ilang buwan at ilan pang mga araw ay nakaranas na kami ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa aming buhay. Minsan, katatapos lang namin kumain ng asawa ko at kasalukuyang nag-aayos ng aming higaan at naglalatag na ng banig
ng gabing iyon. Isang pagtunog ng manok ang narinig ko na paikot-ikot sa aming kubo. Sumilip ako bahagya mula sa aming higaang papag na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan papunta sa silong na baka sakaling doon nagmula ang manok na iyon. Subalit wala akong makita. Lumabas ako saglit para tingnan ang nag-iisa kong manok na inahing inakay. Kita kong tulog na tulog ito sa kanyang kulungan. Nagtaka ako dahil akay ba ang tunog na iyon? Tunog man ng manok iyon para sa akin. Subalit iba pakinggan dahil hindi iyon pangkaraniwang tunog ng manok dahil para itong manunuka at manunuklaw. Agad akong bumalik sa loob ng aming bahay. Makaraan lang siguro ang 5 minutos. Nakarinig kami ng sipol at ang tunog ay paikot-ikot sa aming bahay. Niyakap ako ng mahigpit ng asawa kong si Erlinda. Kita kong natakot ito sa sipol na iyon. Wika niya sa akin, may tao sa labas. Dahan-dahan akong bumaba at kinuha ang talibong na nakasabit sa nakausling pako sa haligi ng aming bahay. Ang talibong po na tinatawag sa amin ay katulad sa itak, subalit magkaiba po ito dahil ang talibong po ay mas mahaba ng bahagya sa itak at mas manipis. Agad kong hinunos at tinanggal ito sa kanyang lagayan sa paghahandang baka sakaling anuman ang mangyari ay nakahanda na ako. Saglit kaming natigilan ni Erlinda upang mariin pang pakinggan ang sipol na iyon. Subalit bigla itong naglaho at umalis sa aming pandinig. Isang araw na habang nangangahoy ako di kalayuan sa aming bahay at ito ay malapit lang din sa tabing ilog sa may malawak na kakahuyan, na habang abala ako sa paghahanap ng kahoy na maaaring gawing panggatong ay natigilan na lamang ako dahil isang pagsipol ang narinig ko. Pamilyar ang sipol na iyon sa akin dahil yun ang sipol na narinig namin ng asawa kong si Erlinda noong nagdaang gabi. Agad akong lumingon. May nakita akong isang tao na may bitbit na bao. Abala ito sa pagbubungkal ng lupa. Mahaba at puti ang buhok nito. Sa tansa ko na ang edad ay nasa 50 na pataas. Base iyon sa itsura ng matanda. Isang matandang lalaki ito. Nagbubungkal ito bahagya ng lupa, hawak ang maliit na itak at ang kaliwang kamay naman ito ay may bitbit na bao. Medyo madungis ang itsura ng matanda. Hindi pamilyar ang itsura nito sa akin at yun lang ang unang pagkakataong makita ko ito sa aming lugar, na habang mariin ko itong pinagmamasdan ay pansin kong ninanakawan ako nito ng tingin dahil minsang tutukan ko ito ng paningin ko ay nakita kong tumingin ito sa akin ng pailalim. Nilapitan ko ang matanda at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa at pinrangka na rin kung siya ba ang sumipol at umikot-ikot sa bahay namin noong nagdaang gabi.
Sa una ay napangisi lamang ito sa akin ng nakakainsulto at sinabing ano umano ang pakialam ko sa kanya. At sinabing wag ko daw ipagmayabang ang bitbit kong itak dahil meron din daw itong itak na mas maganda at mas mahaba pa kaysa sa itak ko. Kaya't napabulalas ako sa kanya at sinabing hindi ko ipinagmamayabang ang itak ko. At sinabi ko na kung ako'y mananaga ng tao, hindi ko pinipresenta at ipinagmamayabang ang itak dahil pag gusto kong managa ay tatagain ko ang tarantadong tao. Matalas man o mapurol ang itak ko ay wala akong pakialam. At dahil sa nabingi na ako at narindi sa sinabi ng matanda, hindi ko sinasadyang sabihin sa matanda na bakit gusto mo bang makatikim ngayon ng taga. Kung kaya't dahilan para batuhin ako ng bitbit nitong bao at nanakbo palayo sa akin. Hindi ko alam kung matawa ba ako o magalit noong sandaling iyon dahil habang nakikita kong tumatakbo ang matanda ay minsan ko pa itong nakitang nadapa. Na habang naglalakad na ako pauwi, bitbit ang kahoy ay halos hindi pa rin mawala sa aking isipan ang matanda. Nagsisi ako sa aking nagawa at nasabi, napawi ka ako sa sarili ko. Nakawawa naman ang matanda. Nahimasmasan ako. Pagdating ko sa bahay ay agad akong humilamos at nang kasalukuyan akong nakaupo sa misa para kumain ng pananghalian habang ang misis ko naman ay sumasandok ng aming kakainin. Nakadinig na lamang ako ng isang sigaw. Malakas iyon at galit na galit. Lumabas ako ng bahay at nagulat na lang ako dahil bumalik ang matanda at may hawak-hawak na itong itak. Sabi ko sa sarili ko, totoo nga pala talaga ang sinasabi ng matanda dahil mas maganda at mas mahaba ang itak nito kaysa sa akin. Subalit hindi ito nag-iisa dahil meron na itong kasama. Isang lalaking may matipunong pangangatawan, maitim at matangkad na may hawak ding itak. Saglit pa akong hindi nakakilos at napatulala. Agad namang sumigaw ang asawa ko sa takot at nanakbo palayo sa amin. Ito ay papunta kay Amay upang humingi ng saklolo. Medyo may kalayuan din ang bahay ni Amay. Hinamon ako ng lalaking kasama ng matanda. Galit na galit ito. Wika niya, bakit daw ako umano pumapatol sa matanda? Sinabi kong gawin na lamang nila kung ano ang gusto nilang gawin at wag nang pahabain pa ang usapan. Sabi ko sa sarili ko, bahala na dahil nandito na rin naman to. Haharapin ko na lang. Naisip ko kasi na kahit anong paliwanag ang gagawin ko ay alam kong marahil hindi rin naman nila ako pakikinggan. Pinapalapit ko sila subalit hindi naman ito lumalapit sa akin. Marami silang sinasabi sa akin subalit hindi ko na ito pinakinggan pa. Maya pa nakikita kong sumisigaw na si Amay kasama ng nakababata kong kapatid na si Benito. Kita kong kapwa sila may bitbit na itak at patungo
sa aming kinaroroonan. At nang makita iyon ng matanda at ng matipunong lalaki, nakita kong kapwa sila parehong umaatras at palayo na sa lugar. Bago pa man makarating sila Amay sa kinaroroonan ko, ay tuluyan na silang nakaalis. Galit na galit si Amay dahil hindi man lamang umano niya na abutan ang taong nagtangka ng masama sa akin pati na rin sa asawa ko. Tinanong ni Amay at ipinalarawan ang itsura ng taong nagtangka ng masama sa amin. Pinaliwanag ko kay Amay at inilarawan ko sa kanya ang itsura ng matanda, pati na rin ang lalaking kasama nito. Subalit hindi iyon kilala ni Amay. Mabilis na lumipas ang araw. Isang gabi na habang kasalukuyan kaming kumakain ng asawa ko, ay meron kaming narinig na tila pagbulalas ng tubig sa ilog malapit sa aming bahay. Pagpapagaspas na tunog iyon mula sa tubig. Sa una, hindi ko pinansin iyon. Naisip kong baka doon sinuga ni Tatang Leroy ang kanyang kalabaw para ibabad sa tubig dahil gagamitin sa pag-aararo kinabukasan. Nagpatuloy lang kami ng asawa ko sa aming pagkain. Maya-maya pa, isang pagpagaspas pa ng tubig ang aming narinig na tila ba ay may malaking nilalang na humahampas dito. Malakas iyon. At sa kuryosidad, matapos ang tunog na iyon, agad akong tumayo. At dahil likod bahay lang namin iyon, kung kaya't nagpasya akong puntahan at silipin kung ano talaga iyon. Kinuha ko ang flashlight at nagsukbit ako ng talibong bilang proteksyon sa aking sarili. Ayaw magpaiwan ni Erlinda. Natatakot umano siya. Kaya't pansamantalan naming iniwan ang pagkaing nakahain sa lamesa at tinungo ang ilog. Matapos naming marating ang ilog, inilawan ko ang ilog na patuloy sa pag-agos. Saglit pa kaming nag-obserba at pinakinggan ang lugar. Subalit wala naman kaming narinig na pagbulalas ng tubig. Pansamantala pa kaming huminto at nagbantay sa pagnanais na muli naming marinig iyon. Subalit wala talaga. Kung kaya't nagpasya kami ni Mrs. na bumalik na lang sa bahay at ipagpatuloy ang aming hapunan. Subalit nagtaka kapwa kami nang tanawin namin ni Erlinda ang bahay dahil wala ng ilaw sa loob. Bago namin marating ang pintuan sa kusina, isang manok ang nahagip ng aking bitbit na flashlight. Kita kong nagsuroy-suroy ang manok sa kanyang pagtakbo. Hindi pamilyar sa akin ng manok. Kulay itim ito at medyo may kalakihan. Bigla na lamang itong naglaho sa aming paningin at iyon ay nakita kong galing sa silong ng aming bahay. Agad kaming pumasok. Agad kong inilawan ang mesa kung saan nakapatong ang aming ilawan na gasera. Naisip ko baka namatay sa pamamagitan ng hangin. Kinuha ko ang posporo sa dapog at muli iyong sinindihan at pinagpatuloy namin ang aming pagkain na habang dumadakot ako sa mangkok na naglalaman ng ulam ay nagtaka na lamang ako bakit tila madulas. Maya-maya pa, nakadakot ako ng atay. Samantalang noong pagkakataong iyon
ay wala akong nilutong atay kundi puro karni ng manok. Kung kaya't natigilan kami ni Erlinda sa aming pagkain. Peste, ano ito? Bakit may atay dito? Ha? Meron bang atay? Oh, hindi ka pa ba nakakain ng atay? Hindi pa naman. Puro manok lang ang nakain ko. Pero Roger, nagtaka ako kung bakit tila parang madulas-dulas. Hindi ba? Hindi naman ito madulas kanina. Kaya nga, Erlinda eh. Kaya nga nagtataka talaga ako. Bakit marami ng atay itong karneng manok na hinain natin? Peste, matingnan nga ng mabuti. Peste, hindi ito ang ulam natin ah. Ha? Punyeta pindiho. Nasalisihan tayo. Nasalisihan tayo ng isang aswang. Gusto nila tayong hawaan. Peste. Oh! Ah! Bah! Ah! Hindi kaya ng sikmura ko. Mga hayop kayong mga aswang kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng pareho. Mga duwag! Mga traidor! Woo! Peste! Halos sasabog ang dibdib ko sa galit na aking nararamdaman. Matapos iyon at makaraan pa ang mga araw, linggo, buwan, ay naging maayos naman ang bawat gabing nagdaan. Naging matahimik at normal ang bawat sitwasyon sa araw-araw. Subalit nang naipagbubuntis na ng misis ko ang aming panganay, ay nagkaroon kami ng takot dahil halos ayaw kaming patulugin pagsapit ng dilim. Dahil meron na namang iba't ibang uri at pangyayaring nagaganap sa paligid ng aming bahay, at ito'y alam na alam kong hindi pangkaraniwan. Dumating din ang pagkakataong binabahoy na kami. Ang ibig sabihin po ng salitang bahoy ay tinatakot kami sa pamamagitan ng mga pangyayaring di kaaya-aya o di pangkaraniwan. Kagaya na lamang minsan na habang ako'y nag-aayos at nagliligpit ng araro dahil katatapos ko lang mag-araro sa aming palayan, noong oras na iyon ay bigla na lamang natumba ang tanim kong puno ng saging sa hindi malamang dahilan, at nang lapitan ko ito at tingnan ay wala naman akong nakitang ano paman sa lugar, kaya't nagtaka ako kung paano nangyari iyon. At minsan may pagkakataong nagigising kami ni Mrs. dahil bigla na lamang lumagatik ang kawayan sa bubong ng aming bahay, at nang tingnan ko iyon ay kitang-kita kong lumulundo ito ng bahagya na tila ba'y mayroong naglalakad sa itaas. Kitang-kita ko ang pawid ng aming bubungan na gumagalaw at tila ba mayroon talagang naglalakad. 6 na buwan nang pinagbubuntis ng asawa ko ang aming panganay, nang ito ay iniwan ko pansamantala sa aming bahay dahil may importante akong pinuntahan. Dumalo kasi ako sa isinagawang meeting patungkol sa irigasyon para mabigyan ng schedule ang bawat miyembro ng nagmamay-ari ng lupain sa palayan, at upang makabahagi ako doon ng legal ay isinakatuparan ko ang pagdalo upang nang sa ganun ay mabigyan ako ng schedule para sa pagpapatubig ng aming palayan. Mahirap kasi kung walang schedule, nag-aagawan sa tubig,
Muntik-muntikan na nga ako makataga ng kapwa ko magsasaka dahil binuwag nila ang pinulong kong pagpapatubig sa irigasyon. Kaya't sabi ko, magandang kooperasyon iyong pagsasagawa ng meeting para hindi magkabuhol-buhol ang aming utak sa konsumisyon. Hindi ko inaasahan ang pagkakataong matapos ang meeting ay nayaya ako ng isang kaibigan na dumaan sa bahay nila para uminom ng tuba. At ibinida nito sa akin ang kinatay niyang gansa. Nang tingnan ko ang oras ay 3:00 ng hapon. Naisip ko, pwede pa, maaga-aga pa. Bilang pakisama at pagkatakam na rin sa sinasabi nitong karning gansa, ay sinang-ayunan ko ang kanyang paanyaya sa akin. Subalit, ginabi ako sa aking pag-uwi dahil talagang napasarap ang inuman. At saglit na nakalimot kay Mrs. Talaga namang nangawit ang pangako sa kakanguya ng karning gansa. Talagang nabusog ako ng gusto at may binalot pa si kumparing Halo. Opo, Halo po kung tawagin si paring Dudong ng karamihan sa aming lugar dahil para itong bayawak pag nalalasing. Lumalabas-labas kasi ang dila nito pag nalalasing. Napakabait ng kaibigan kong si Halo. 8:00 ng gabi nang ako ay nakarating sa bungad ng aming bahay. At nang sa bungad na ako ng aming bahay ay tanaw na tanaw ko na mula doon ang aming kubo. Kita kong bukas pa naman ang ilaw sa kusina mula sa gasera. Pansamantala muna akong lumusob sa ilog na nandoon para maghilamos upang kahit papano'y mahimasmasan. Dahil sadyang nahilo-hilo ako, naglakad pa ako bahagya hanggang sa makalapit pa ako sa bahay. At nang makarating ako sa isang puno ng langka, saglit pa akong yumakap sa puno ng langka dahil nararamdaman kong umuuga-uga ako. Grabe, ganun pala talaga pag nalalasing ng gusto. Maya-maya saglit ay naglakad pa ako bahagya hanggang sa makalapit pa ako sa aming bahay. Ilang distansya na lang ang agwat nito sa akin. Nasa ginawa kong paglakad at hakbang ay pinagmamasdan ko ang aming bahay. Nagulat na lang ako at napahinto dahil mayroon akong nakitang isang tao na hubot-hubad sa ilalim ng aming silong at ito'y kitang-kita kong nakayuko. Napahinto ako at dahan-dahan akong yumuko ng bahagya habang ipinagpatuloy ko ng dahan-dahan ang aking paglalakad upang nang sa ganon ay mas makalapit pa ako sa aming kubo. Pansamantala akong napahinto at nailapat ko ang isang tuhod sa lupa upang tingnan at masusing tingnan ko iyong mabuti. Kitang-kita ko ang isang taong hubot-hubad at nangingintab ang katawan. Kita kong dahan-dahan itong sinusuot ang nguso sa isang siwang ng sahig ng aming hinihigaan na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Nandilim ang aking paningin, nakaramdam ako ng sobrang galit. Iningatan kong hindi gumawa ng ingay noong pagkakataong iyon. Naisip kong pumasok muna sa kusina upang kunin ang aking talibong. Nagmadali ako ng bahagya sa pag-alala sa misis at ipinagbubuntis nitong magiging panganay namin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aming kusina. Pagbukas ng pinto ay kita ko
ang talibong na nakasabit. Agad ko itong kinuha, hinawakan ng mabuti ang puluhan at tuluyang hinunos at tinanggal sa kanyang lagayan. Matapos iyon ay tinungo ko ang silong ng aming bahay at pagbungad nga, kitang-kita kong patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa at hindi ako nito nakita. Dahan-dahan kong sinuot ang silong ng aming bahay at bago pa lang ako makarating sa kanya ay bigla itong nagulat at nakita niya ako. Subalit huli na niya akong makita dahil nakakasana ang hawak kong talibong kung kaya't nataga ko ito sa mukha. Agad itong naatupado sa pagkataranta. Napaatras ito at sinadyang gumulong-gulong sa lupa upang sa ganun ay iwasan nito ang aking ginagawang pagtaga sa kanya. Agad ko rin naman itong tinalunan at akmang dadakmain upang sundutin ng hawak kong talibong. Subalit hindi ko kaagad magawa iyon dahil hindi ako masyadong makaporma. Gawa ng mababa ang silong at nakayuko ako dahilan kung kaya't nakatakas ang aswang. Nagpupuyos ako sa sobrang galit. Pansamantala pa akong nahintuan dahil nakita kong wala akong suot na short. Hindi ko maisip at hindi ko din alam. Siguro nahubad ko iyon pero nananatili ko pa rin namang suot ang tsinilas kong Duralite. Sa kalasingan at sa pag-aatupag at sa pag-aalala sa aking mag-ina ay hindi ko alam na nahubad na pala ang suot kong short. Agad akong tumakbo papunta sa loob ng aming bahay sa pag-alalang baka kung ano na ang nangyari sa mag-ina ko. At sa kabutihang palad naman po, Sir Spicy ay ligtas at wala namang masamang nangyari sa aking mag-ina. Napurnada ang pagbabalak ng aswang na kainin ang aking mag-ina. Nangunguna na siyempre ang aking pinakamamahal na panganay. Malusog na ipinanganak ng asawa ko ang aming panganay na pinangalanan kong si Joselito. Maraming salamat po, Sir Spicy, sa pagbahagi ng aking karanasan patungkol sa kaganapan at pangkababalaghang nangyari sa aking buhay. Nagpapasalamat din po ako ng lubos, Sir Spicy, sa inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng iisa na naman nating kaibigan na walang iba kundi si Roger. Hinihiling ko po na sana po ay inyong nagustuhan at gaya nga po ng dati mga kaibigan, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo ng lubos. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.